Hello friend! Usa Siburi! Meron na po akong ipaalala sa inyo friend kung saan kayong mga kasulok-sulukan ngayon. Bali po yung YouTube ko po, matagal na po ako nag-YouTube kaya lang hindi na po ako nagbibideo ngayon. Ngayon, nag-change po ako ng account. Bali yung Mabuhay Ate Bibi Japan ngayon, nagiging Tommy Vlog na. Pero yung mga video ko pa rin, ganun pa rin. Kung nagpa-follow kayo, please, Tommy Vlog na po ako ngayon. Meron pong nag-comment dito sa YouTube ko na paano daw ako nakakakuha ng Japanese citizen. At before ko po isi-share sa inyo itong sasabihin ko tungkol po sa Japanese citizen, please paki-like and paki-subscribe for my Tommy Vlog. Paano daw kumuha ng Japanese citizen dito sa Japan? Kasi po, wala na po akong time guys. Ngayon, binasa ko lang po yung comment niya na ma'am, paano po pag-apply ng Japanese citizen? Sabi sa akin ng ganun. Paano ka nakakuha? Ngayon guys, ito, sasabihin ko na sa inyo. Dito sa Japan guys, kahit sabihin mo pa na makapag-asawa ka ng Hapon na mayaman, kung mayaman ang napangasawa mo, mabibigyan ka ng Japanese citizen? Hindi po. Ang problema dyan, ikaw. Kailangan mo kasi dyan, sis, matututo ka sa salita nila. Una, salitang Hapon, matututo ka. At matututo ka sa mga traditional nila. Yan ang una. At hindi mo kailangan na makipagbarkada sa mga foreigner dito sa Japan. Kailangan makipaglapit ka sa mga Hapon. Kasi nandito ka sa lugar nila. Yan ang tatlong inaano ko sa inyo. Pang-apat, kailangan sa kanila, alam mo kung paano yung mga pagkain nila. Kumakain ka sa pagkain nila. Isa din yun, connection yun. Pang-lima, isa din yun sa tungkol sa paano ka makikisama sa mga kapitbahay, sa mga Hapon ha, hindi sa mga foreigner. Kasi nandito tayo sa Japan ang pag-usapan natin ha. Lahat-lahat ng mga traditional nila, maa-adapt mo. Hindi mo sabihin na, bakit pa wala akong pakialam dyan, Pilipina ako eh. Hindi yun eh, di ba? Kailangan matututo kang sumakay ng bus, matututo kang sumakay ng train, matututo kang pumunta ng bangko na mag-isa, matututo kang pumunta ng Siaksyo City Hall na mag-isa, at lahat-lahat yan, pag-aralan mo yan, kung kaya mo yan. Marunong ka magluto sa luto nila. Lahat yan. Kasi very important talaga yan na habang nandito tayo sa Japan. Hindi ko mo na matagal ka na dito sa Japan at nakapag-asawa ka ng Hapon na mayaman na mabigyan ka ng citizen. Hindi yun. Kailangan yun ikaw talaga mismo ang mapapatunayan na kaya mong kumuha ka ng citizen. Kasi po, kaya ka kumuha ng citizen dahil alam mo na ang lahat ng mga bagay-bagay sa Japan. Yung mga rule and regulation nila, alam mo yun. Kasi wala ka namang problema dyan kung mag-apply ka ng citizen kung alam mo yan lahat ang mga rule and regulation nila eh. Kasi sila naman doon ang magsasabi sa'yo kung ano yung mga dapat kailangan na dokumento. Tuturuan kanila. Wala pong problema dyan. Kasi ako po, nang-apply ako ng citizen, hindi naman ako, sorry ha, nag-ano ako ng citizen, ako lang mag-isa, hindi ako nagtatanong, basta natawag ako kung kanino-kanino. Sa mga Hapon ha, hindi ako natawag sa mga kakapwa ako, Pilipina, hindi. Ako mismo ang gumawa ng paraan kung paano ako makapag-apply ng Japanese citizen. Kaya yun, nag-asawa ako ng Hapon, 5 years and a half, kaming nagsama dito sa Japan. Inasikaso ko na yung papel. Dahil unang-una, siguro nakita siguro sa mga kapitbahay ko na nagustuhan nila yung performance ko, nagustuhan nila yung style ko, kaya mayroon pong pumunta sa bahay at kinausap ako. Kung gusto ko, Hapon yun ha, Hapon ha. Huwag mong isipin na Pilipina yung kausap ko, hindi. Nagpunta sa bahay, hindi ko kilala yung tao, dalawa sila.
kung gusto ko daw mag-apply ng citizen. Yun, sabi ko ha. Tapos ako, alam ko po, ang Japanese citizen, hindi ka basta-bastang matanggap. Hindi ka nila tatanggapin ng basta-basta. Alam ko yun eh. Tapos sabi kong gano'n, ha? Paano yung pag mag-apply ng citizen? Alam ko mahirap yata yun, di ba? Sabi kong gano'n. So yun mga tinuturo sa akin na yung mga ayaw nila. Maraming tinuturo sa akin, mga ayaw nila. Hapon mismo ang nagtuturo sa akin. At yung asawa ko, wala dito sa Hokkaido. Alam mo kung saan? Sa Tokyo. Ang naiwan dito sa Hokkaido, yung anak ko lang at ako. Tuwing winter. Doon yan sa Tokyo. Ano siya doon eh? 5 buwan. Tapos dito kaming mag-ina sa Hokkaido, naiwan kami. Doon ang trabaho niya pag tuwing winter. Tapos asikaso ko yung bahay, ganon. Tapos nung time na yun, habang nag-apply ako ng citizen, ako yung pinag-aralan ko yung mga kung ano-ano, pinaglilista ko yung kung ano sa salitang Hapon, kung ano sa salitang Tagalog. Meron po akong notebook mula 1991. Nakasulat po yung mga anong ibig sabihin ng Hapon na yon. Kasi ako po yun, mga kababayan, mahilig ako manood ng news. Oo, hindi ako mahilig sa drama na English. Kaya, ang bilis ko natutong magsalita ng Hapon. Napakabilis. 3 years lang po ako dito sa Japan noon nung nag-asawa ako ng Hapon. Nagugulat na lang sila sa akin na ang bilis-bilis kong magsalita ng Hapon. Nabilis, mahirap ang kutuba ko daw, napakahirap. Kasi, bukod sa mga pamilya ko, sa ibang bansa nakatira ang pamilya ko, sila lang ang nakakausap ko ng Tagalog. Wala po akong nakakausap ng Tagalog, maliban lang sa mga pamilya ko. Hindi ako nakikipagbarkada ng lubusan sa mga kababayan dito sa Japan. Dahil una, gusto kong matuto magsalita ng Hapon. Kasi alam mo, pag once na magsalita ka ng tumatagal ka dito sa Japan, pag once na nakikipagbarkada ka hindi naman sa ayaw mo makipagbati sa mga kababayan natin, hindi yun ang ibig kong sabihin, hindi yun. Pag once na makikipagdikit ka ng lubusan sa mga kababayan mo, kahit aabot ka pa ng 30 years dito sa Japan, hindi ka matututong magsalita ng Hapon. Marami po akong nakilala dito ng mga Pilipina na halos kasabay ko. Hindi rin sila gaano marunong magsalita ng Hapon. Totoo yan. Ako kasi alam mo, lagi po akong sinasabihan ng mga opisyal ko sa hospital na paano daw ako natuto na hindi ako nag-aaral ng salitang Hapon. Ang problema ko lang, hindi ko nababasa at hindi ko nasusulat. Nasusulat ko lang yung easy words nila. At nababasa ko lang yung easy words nila. Pero hindi ako nakakasulat, hindi ako nakakabasa. Pero magtataka kayo sa akin, bakit ako tinatanggap sa trabahong hospital? O, diba? Pero meron pa akong license. Pwede ako magpapainom ng gamot sa pasyente. Kasi meron akong lisensya. Kaya yun, kailangan matuto ka sa kutuba. Pinaka-importante kutuba. Hindi mo kailangan na, kasi karamihan dito sa mga napapansin kong mga kakapwa natin, kababayan natin, mahilig sa grupo-grupo ng mga Pilipina. Hindi naman masama yun, pero bigyan mo ng gap. Oo, bigyan mo ng gap. Kasi mahirap naman kasi na di ba? Kailangan mo mag-apply ng citizen, pipilitin mong matuto ka mag-Nihongo. Kasi yan ang very importante talaga. At kahit naman sabihin ko kung ano yung mga kailangan na dokumento, hindi mo naman maano yun ng dokumento na ituturo ko. Ang isa dyan na problema, matututo ka sa mga rule and regulation dito sa Japan. Huwag mong kontrahin. Marunong kang pumunta ng City Hall, mag-isa. Marunong kang pumunta ng bangko, mag-isa. Lahat-lahat dyan, kung ano yung mga ginagawa nila ng mga babae nila, yon din ang gagawin mo. Okay? Kaya hanggang dito na lang po tayo.
Sana naintindihan mo ito, kababayan, yung sinasabi ko na paano nakapag-apply ng citizen. Ito lang ang maisishare ko po sa inyo, maituturo ko po sa inyo. Sige, thank you. At sana napanood mo po to yung video ko po.